Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood niyo po ako sa aking mga social media platforms na bago. Bago po ito. Attorney Enzo Bunyog, bagong YouTube channel natin. Ay ang counterpart po nito sa Facebook, yung Informador. Napapanood rin po ako ninyo doon sa ngayon. Sa mga nanonood ngayon sa atin sa dalawang social media platforms na yan, ito pong mga social media platforms ko ngayon bago ito, dito po nagdi-discuss ako hindi lang isang topic. Tulad ngayon, tatlo ang topics natin. At mahaba-haba ito. Kaya yung gusto ng mahaba-habang talakayan na hindi lang isang topic ang dinidiscuss, lagi nyo akong subaybayan dito. Daily na po ito. Araw-araw. Attorney Enzo Bunyog at saka Informador. Sa Facebook, Informador. Sa YouTube, Attorney Enzo Bunyog. Ang topic ko ngayon, dinamay pati ama ni Trillanes, dinamay ni Bongo, kaya umalma si Trillanes eh. Umalma si Trillanes. Bakit daw pati ama niya dinamay? Ma'am, kung bakit, pag-usapan natin mamaya. Ito, pati issue ng brief. Pati brief na dadamay dito sa issue ng West Philippine Sea. Masyado namang mababaw. Ang nagbanggit kasi si Baste. Si Baste. Kung galit daw tayo sa China, wag na daw bumili ng mga damit, bagay, katulad ng brief galing sa China. Nagkomentaryo naman dyan si PCO Commodore J. Tariela. Mamaya, pag-usapan natin yan. Panghuling topic natin, yung issue tungkol sa salin ni Lacson. Binukas ni Lacson yung salin niya, pero ang nakalagay kasi, ang net worth niya, 244 million. So maraming nagre-react. Maraming nagre-react sa salin ni Lacson. Lalo ng mga DDS, siyempre sinisiraan si Lacson. Pero may paliwanag yan si Lacson. Bakit? Okay, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa una. Dinamay ang ama ni Trillanes. Ang ano kasi ganito, Trillanes umalma matapos i-name drop ni Senador Bongo ang pangalan ng mayapa nitong ama. Yan yung ano dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan Trillanes umalma matapos i-name drop ni Senator Bongo ang pangalan ng namayapa nitong ama. Paano ni-name drop ni Bongo? Ni-name drop ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan, sabi kasi ni Bongo, yang si Trillanes, mayabang yan. Kala mo naman hindi corrupt. Pero yung ama niyan, corrupt din. Kung mga ghost, sabi ni mga ghost, syempre mga ghost projects, mga ganun. Yung ama daw ni Trillanes, sabi ni Bongo, ay nangungontrata noon sa GHQ ng AFP, General Headquarters ng AFP. Ibig sabihin, dati rin palang official sa military ang ama ni Trillanes. At saka nagkakasino rin yan. Mahilig rin sa mga ghost, sabi ni Bongo. Kumbaga sinisiraan ni Bongo yung ama ni Trillanes na rin ito, marami ring issues dito, corruption, yung ganun daw sa kumbaga nagtatransaksyon din daw ito noon sa GHQ. Hindi naman dinitalye ni Bongo. Kumbaga, ang punto doon, para siraan si Trillanes, inungkat ni Bongo yung ama ni Trillanes na corrupt din. May mga rin daw, may mga bad record sa AFP. Yun. Naungkat daw yun, sabi ni Bongo. Yun. Yan yung pinapanira ngayon kay Trillanes. Ay siyempre umalma si Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, ang babaw naman, ang babaw naman ng ni Bongo, bakit idadamay niya pa ang aking ama? Yan yung ni Trillanes. Bakit idadamay niya ang aking ama diyan sa issue na yan? Sabi ni Trillanes, kung mayroon sanang issue sa kanya si Bongo, sila lang. Huwag nang idamay yung kanyang ama. Saka hindi totoo daw yung yung mga akusasyon ni Bongo tungkol sa kanyang ama. Ang totoo daw, namatay yung kanyang ama. 1998 yata yun eh. 1998. Sabi ni Trillanes, namatay ang aking ama, 1998. Bakit naman Bakit niya, paano niya naman nalaman ang mga pinagagawa ng aking ama? 1998 pa namatay daw pala ang ama ni Trillanes.
Kaya ngayon lalong ginaganahan si Trillanes. Sabi ni Trillanes, lalo lang akong ginaganahan. Ha? Kaya lang hindi daw siya bababa sa level ni Bongo na ano na, kumbaga masyado nang mababaw na pati yung patay niya ng ama hindi man lang ginalang. 1998 pa pala namatay. Sabi ni Trillanes, "'Di ba naman ang ama ko ano na, 1998 namatay, iungkatin mo pa?" Oh, para lang ano, sabi ni Trillanes, "Wala kang magamit na issue sa akin. Oh, hindi mo ako mapakulong, hindi mo ako makasuhan, wala kang makitang kaso sa akin. O tapos gagamitin mo yung ama ko." Tama nga naman si Trillanes ano. Bakit naman kailangang i-name drop ang kanyang ama? O ang sabi kasi ni Trillanes, nung panahon, hinahanapan niyo ako ng korupsyon, hinahanapan niyo ako ng kaso, ng issue, wala kayong makuha, hindi niyo nga ako nakasuhan, hindi niyo ako napakulong. O, tapos ngayon, dahil wala kayong makuhang kaso sa akin, ang ini-name drop niyo, ang dinadamay niyo, ang aking ama. O, matagal nang patay yun, 1998 daw. Saka, saan daw kumuha ng ganun si Bongo ng mga issue-issue tungkol sa kanyang ama? Hindi man lang daw ginalang. Pero hindi daw siya bababa dito. Hindi raw siya bababa sa level ni Bongo. Kaya ano sabi ni Trillanes, tuloy siya sa pagsampa ng mga kaso kay Bongo. Lalo lang daw siyang ginaganahan kasi napapansin niya na ano, obvious naman na si Bongo natataranta. O, obvious naman na si Bongo natatakot na, natataranta na sa sunod-sunod na mga ikakaso niya. Posible talagang lumabas ang warrant of arrest sa kanya na no bail yan, plunder yan eh. Dahil walang makuhang issue sa kanya si Bongo, ito na ngayon ang binabato. Yung pag-name drop ng kanyang ama. Sabi ni Trillanes, kung matatakot nila ako sa mga ganyan-ganyan nila, hindi yan, sabi ni Trillanes. Mas lalo nga akong ginaganahan kasi alam ko natatakot na sila. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan. Dito tayo sa pangalawang topic natin. Ito. Brief galing China. Ano ba naman tong issue na to? Ang issue naman na to, mga kabunyog ano, ang issue naman na to, brief galing China, hindi, tungkol ito sa comment ni ano, may comment kasi si Baste. May comment mga kabunyog si Baste. Ang comment ni Baste, sabi ni Baste, bakit nagiging issue yung brief in China, made in China na yan? Kasi nga si Baste, ang comment niya, mga kabunyog ano, ang comment ni Baste ganito. Sabi ni Baste, before kayo magsalita, you take off everything. Yung nasa bahay nyo, sa damit nyo, sa brief nyo, sapatos nyo, lahat. That's made in China. Do not use it before you open your mouth. Sinabi niya yan noong October 19, 2025. Ang pinagtatanggol dito ni Baste, yung pagiging lahat daw, bakit daw galit ang mga tao sa China? Ano daw bakit daw galit ang mga tao sa China? Marami daw galit sa China. Samantala naman, maraming gawa ang China na pinakikinabangan ng Pilipinas. Kasama na ang mga gawa sa mga gamit sa bahay, pati brief. So, yun, pati brief. So, parang sinasabi niya, kung galit kayo sa China, di alisin nyo yung pati brief nyo dyan na gawang China, huwag nyong gamitin. Babaw naman yan. Yan naman yung sagot ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Customs. Ng Coast Guard pala. Sabi ni Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela, before opening our mouths, we should ensure that our statements are anchored in truth and facts rather than mere insinuations that promote a pro-China narrative. Alam nyo, hindi naman ibig sabihin yan. Hindi naman ibig sabihin na na gawang China yan, para lang mapatunayan mo na anti-China ka, yung brief mo na gawang China, wag mong gagamitin. Napakababaw naman yan. Masyadong nare-reduce ang issue sa brief. Hindi naman brief ang pinag-uusapan dito. Hindi naman gamit sa bahay. Sa katunayan, ang issue natin sa China ay dahil sa pagkamkam nila sa teritoryo natin. Ang Pilipinas, tayong mamamayang Pilipino, hindi naman tayo nakikipag-away sa China na
Ah, kumbaga ang tingin natin sa China, lahat mali ang ginagawa nila. Hindi naman gano'n 'yun, eh. Nasa prinsipyo naman ang pagkontra natin sa ginagawa ng China. Galit tayo sa ginagawa ng China sa atin. Yung pagkamkam ng teritoryo natin, yun ang issue. Huwag nating ilayo do'n. Huwag nating dalhin do'n sa mga brief-brief na 'yan. Masyadong ano 'yan, mababaw 'yan. Ah, parang katulad din sa ano, ah, alam niyo yung Renato Reyes ng Bayan, yung nagra-rally kontra sa US, tapos kumakain ng McDo. Kung totoo daw na ano, totoo sa si Renato Reyes, galit ka pala sa Amerika, bakit umiinom ka ng ano, bakit nag-i-snacks ka o kumakain ka ng McDo na gawang Amerikano? Hindi naman gano'n 'yan, ha? Ibig mong sabihin para maging makabayan ka, dapat mga gawang Pilipino lang ang gamitin mo? Napakababaw naman 'yun. Ito cellphone na 'to, gawa 'tong Amerika, iPhone 'to. Ibig sabihin para maging makabayan ako, huwag akong gagamit ng gawa ng Amerikano na iPhone. Hindi gano'n ang pagiging makabayan. Hindi naman sa gano'n nakikita lang 'yun, ha? Ang pagiging makabayan, yung pinakikipaglaban mo ang interes ng bayan. Hindi naman dahil ang ginagamit mo lahat gawang Pilipino, makabayan ka. 'Pag makabayan ka pala, hindi ka na dapat kumain ng ano, ay masarap din naman yung mga luto ng ibang lahi, eh. Oh, halimbawa, ngayon usong-uso na ngayon yung kebab. Kebab, Persian 'yan, Persiano 'yan na pagkain, masarap 'yun. O dapat pala para maging makabayan ka, 'wag kang kakain nun. Dapat lagi ka nalang adobo, dinuguan. Gano'n ba 'yun? Ang babaw naman nun. Alam nyo, yung mga ganyang narrative na 'yan, mababaw 'yan. Ito talagang si Baste, ang babaw. Gusto niyang dalhin sa issue ng mga brief-brief na gawang China, hindi 'yun. So, porke maka-China sila, nilang mga Duterte, ang gusto nilang ipalabasin, huwag tayong kumontra sa China. Kasi bakit tayo kukontra sa China? Ginagamit nga natin ang kanilang mga gawa. Oh, anong ano nun? Pwede naman tayong, okay lang naman gumamit din tayo ng gawa ng China, okay lang naman yun. Pero linalabanan natin yung mali nilang ginagawa na pagkumkam ng ating mga teritoryo. Ibang issue yun, eh. Masyado namang mababaw yun kung ang ano mo ngayon, ang issue mo sa China napunta sa brief. Bagay, yun yata ang level ni ano, eh, ni Baste, ha? Parang yung gano'n kasi narrative ng ano 'yan, mga nung pro-China. Yun ang gusto nilang dalhin sa gano'ng narrative, na kung galit ka sa China, o 'di 'wag kang bumili ng gawa ng China o kaya 'wag kang gumamit ng mga gawa ng China. Mali naman yun, mali yun. Kasi parang ang ibig sabihin nun, ang tunay na pagkamakabayan, ang gamit mo, ang pananalita mo, dapat 'wag kang mag-English kasi Pilipino ka, dapat Tagalog. Gano'n ba yun? Hindi naman gano'n yun, eh. Ang babaw nun, ang babaw ng ganyan. Hindi ang tunay na pagkamakabayan. Ang tunay na pagkamakabayan, yung pinaglalaban mo ang interes ng bayan. Nilalabanan mo yung ginagawa ng ibang bayan tulad ng pagkamkam ng teritoryo natin. Yun ang totoong pagkamakabayan. Oh. Hindi yan dyan sa sinasabi ni Baste na kung tunay kang kontra sa China, huwag kang gumamit ng gawa ng China. Huwag kang gumamit ng brief, gamit na gawang China. Sus, ang babaw. Ha? Ang babaw mo, Baste. Kaya sabi nga ni ano ni Commodore J. Tariela ng ano, ha? Ano 'yun? Hindi naman 'yun ang mga issue na dapat na ano, mga brief na 'yan na made in China. Tingnan natin yung facts. Anong totoong nangyayari? Anong ginagawa ng China sa atin? 'Yun, dun tayo. Ano ang ginagawa nilang paglabag sa international law? Anong pang-aabuso ang ginagawa nila sa atin? Yun, dun tayo sumentro. Huwag nating dalhin sa mga brief na 'yan, ang babaw na niyan. Ha? Okay. Oh, dito tayo sa panguling topic natin. Itong tungkol sa 244 million pesos na salin ni ano ni Lacson. O nagiging mainit itong issue. O kasi ngayon 'di ba, binubukas yung mga salins. Pagbukas ngayon ng mga salins, si Lacson nagbukas naman ng salin niya. Kaya lang kung dati 58 million noong umalis siya sa gobyerno, 20 natapos yata yung kanyang pagiging senador 22. 'Di ba? Kasi tumakbo siyang vice president. Tumakbo siyang vice president. Ay, hindi, president kasi ang vice niya si Soto. Tumakbo siyang president noong 22.
So, nung umalis siya sa Senado noon, 58 million. Pagbalik niya ngayon sa Senado, 244 million na. So, nagiging issue yan. Ngayon, ano bang tama? Ano ba dyan? Sabi ni Lacson ganito, nung wala na siya sa gobyerno, after ng election, nung term niya sa Senado, 2022, nagnegosyo siya at saka yung dalawa niya yatang partner sa negosyo. Mayroon silang mga transactions na pinasok, maganda naman daw ang kinalabasan, kaya lumuki yung kanyang assets. Kaya umabot yan ng 244 million. Dineclare niya yan ngayon sa salin niya. 244 million. Yan yung kanyang assets o net worth. Ewan ko kung assets o net worth. Basta may 244 million siyang dineclare sa salin niya. Statement of assets, liabilities, and net worth. Ngayon, mali ba yon? Wala tayong nakikitang mali doon. Buti nga, dineclare niya eh. Ang importante, kaya niyang ipaliwanag bakit lumaki ng ganyan. Kasi kung tinatago niya yan, hindi niya yan kayang ipaliwanag, hindi niya yan i-declare. The fact na dineclare niya yan at kaya niyang ipaliwanag, so wala siyang problema dyan. Ang ano dyan, ang kailangan lang naman dyan, may paliwanag ka, may ebidensya ka. Pag hiningan ka ng paliwanag, kasi nakalagay naman sa salin eh. Pag submit mo ng salin, nakalagay doon na bukas ka, open ka, na busisiin yung sinubmit mo. Actually, binibigyan mo nga ng power dyan ng ombudsman na tingnan yung mga bank records mo, kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Tingnan din ang mga records mo. May yan, mayroon yan diyang, mayroon kang waiver na binibigay doon. Pinipirmahan mo yung salin mo. Ano mo sa ombudsman na pwede lang tingnan yung mga yung mga nakadeclare mo doon, pwedeng i-verify ng ombudsman. Mayroong ganyan. So dito, dineclare ni Lacson yan, pwede yan tingnan ng ombudsman. Ang importante diyan, kaya niyang patunayan yan. Ang maganda nga, dineclare niya eh. Kaysa sa tinago niya yan. Kung tinago niya yan, di mas kaduda-duda yan, na ibig sabihin, mayroon siyang mga hindi dineclare. Dahil, siguro may illegal siyang ginagawa. Pero the fact na dineclare niya yan, di okay. Kung mayroong magtatanong yan, magbe-verify niyan sa ombudsman, gagawin nila yan. Kaya sa isang banda, ganun din, si Risa Hontiveros, yung salin niya, para yatang ilan ba yung net worth niya doon? 15 million ba yun? 16 million? Nagre-react na naman ng mga DDS, ang mga naninira kay Risa. Mayaman ka pala, 16 million. Ang importante doon, dineclare ni Risa Hontiveros yun na may 16 million siya. Saka hindi naman ganun kahirap yan si Risa Hontiveros. Ngayon, ang importante doon, kaya niyang ipaliwanag yun. The fact na dinideclare mo yon, hindi mo tinatago, ibig sabihin nun, pag tinanong ka, hiningan ka ng mga ebidensya, supporting documents mo, kaya mo. Yun ang importante doon. Ang mahirap, kung hindi mo dineclare, mahirap yon. Pangalawa, dineclare mo, hindi mo kayang ipaliwanag. Yun ang problema. Pero sa case dito ni Ping Lacson, kaya niyang ipaliwanag, sabi niya. Pinaliwanag niya nga na mayroon siyang mga transactions, may mga partner siyang nakatransaksyon sa mga negosyo. So pwede naman niyang i-verify ng ombudsman anong transactions yon. Sino-sino yung nakatransaksyon niya. Nasaan ang mga proof noon ng mga transactions na yon? Magkano ang kinita niya sa mga transactions na yon? Pwede yan. Dineclare niya eh. Doon sa baba, nung nagperma siya ng salin niya, sinabi niya doon na open siya na busisiin ng ombudsman ang kanyang mga records. Ganyan yan. So, ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Ang importante dyan, binubukas niya yung salin niya. Ganon din si Risa Hontiveros. Alam ko iwan ko si Soto kung nagbukas na ng salin niya. Ang importante, ibukas nila ang mga salins nila. Kung ang nakadeclare man dyan ay 19 million, 20 million, okay yan. Ang importante, honest, binubukas mo. At kapag tinanong ka, binusisi ka kung ano dyan, ano bang mga, dyan, totoo ba yung mga dineclare mo dyan, gagawin naman yan ng ombudsman. Pwede yung gawin ng ombudsman. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.